Bata pa lang si Elena, sanay na siyang mabuhay sa kakulangan. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Ang amay lasinggero, ang inay labandera. Gusto niyang maging guro. Mahilig siya sa libro, kahit luma at kupas. Nag-aaral siya sa ilaw ng kandila. Hindi siya pinakamatalino sa klase, pero siya ang pinakadeterminadong gumraduate. Sa edad na 18, habang nasa kolehiyo na siya, nakilala niya si Ben. Si Ben ang tipo ng lalaking marunong makinig, palangiti, at tila may pangarap din sa buhay. Naging sila, unang pag-ibig ni Elena. At gaya ng maraming kwento, hindi niya inaakalang magiging trahedya ito. Sa 2 taon ng kanilang relasyon, nabuntis si Elena. Sa una, masaya si Ben. Nangako siyang magsisikap at bubuuin ang kanilang pamilya. Pero noong nalaman nilang may komplikasyon ang dinadalang bata na may posibilidad ng kapansanan, unti-unting lumayo si Ben. Hindi na sumasagot sa tawag, hindi na dumadalaw. Hanggang sa isang araw, isang mensahe lang ang natanggap niya. Pasensya na, hindi ko kakayanin to. Hindi pa ako handa sa responsibilidad na ito. Marami pa akong pangarap, Elena. Iniwan siyang buntis. Kumalat ang balita ng pagbubuntis ni Elena. Galit ang ina, pinalayas ng ama. Walang direksyon, naglakad siya sa kalsada ng Maynila, dala ang ilang damit at ang sanggol sa sinapupunan. Kaya't mag-isa niyang pinagdaanan ang pagbubuntis hanggang sa manganak siya kay Abby. Ang kapanganakan ay hindi masaya, may komplikasyon. Kulang sa oxygen si Abby. Hindi umiyak agad, ilang araw sa incubator. At nang lumabas ang resulta, may kapansanan sa utak. Hindi makakakilos ng normal. Walang katiyakang makakapagsalita. Isang hapon, may 2 babaeng lumapit kay Elena, nag-abot ng pagkain at ngiti. Sa unang pagkakataon, may nakinig at nagpakita ng malasakit. Binahagi nila ang tungkol sa Diyos na nagmamahal at tumatanggap. Nanyayahan nila si Elena sa simbahan, sa isang shelter na nagbigay sa kanya ng tahanan at bagong pamilya. Doon, natutunan niyang may halaga siya at minamahal ng Diyos. Doon, ibinahagi ng mga Kristiyano ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Patuloy siyang lumaban para sa kinabukasan ng anak. Nagsikap maghanap ng trabaho, tumulong sa simbahan. Dahil sa tulong ng Diyos at ng simbahan, natagpuan ni Elena ang bagong layunin sa buhay. Tuturo sa mga bata, ibinabahagi ang pag-ibig na nagligtas sa kanya. Ang dating palaboy ay may layunin na magbigay ng pag-asa sa iba. Dating ingay ng sigawan ay napalitan ng awit ng papuri. Ang kwento ni Elena ay paalala. Sa gitna ng dilim, may liwanag ng pag-asa. May Diyos na nagmamahal at nagbibigay ng bagong simula.